Magsisimula na po ang trade mission ng Canada sa Pilipinas sa pangunguna ni Minister Mary Eng, ang ating Minister of Export Promotion, International Trade at Economic Development. Para pag-usapan ano nga ba ang hatid nitong benepisyo sa Pilipinas, maging sa Canada, makakausap po natin ang ekonomista, Associate Professor of the Department of Economics sa University of the Fraser Valley, Michael Batu. Prof. Batu, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Ray. Alright, sinasabi Prof. Batu, no, pinakamalaking delegasyon ng Canada ang bibisita sa Pilipinas. Ano ba sa tingin nyo ang magiging bit-bit nito na makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas at Canada? Itong grupo na ito ay magdadala ng maraming investment at posibleng makapaglikha ng maraming trabaho o sa Pilipinas. No? So makikinabang po tayo dyan yung bansang Pilipinas because it will create jobs. No? Mag-create yan ng trabaho at magbibring yan ng mga investment sa atin sa Pilipinas. Now, dito naman sa Canada, makikinabang po ang bansang Canada sa pamamagitan ng increased demand sa mga produkto na nanggagaling sa Pilipinas. No? We have to put this in the right context din, Rhea, no? Because kung titingnan natin ang kalakalan sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas, makikita natin na mas marami tayong ini-import sa Pilipinas, no, na galing Pilipinas kaysa sa ini-export natin papuntang Pilipinas. So from the point of view of the Philippines enjoys a trade surplus, no, with Canada. Canada naman it has a trade deficit, no, with the Philippines. So yung deficit na yan, hindi ibig sabihin yan masama yan, hindi po ganun yon. Ibig sabihin yan, there are opportunities to be made, no, para mas mapalago pa yung kalakalan sa dalawang bansang ito. At tandaan din natin, Rhea, na sa Estados Unidos naman, ka-elect lang ni Donald Trump. Alam naman natin na ang Estados Unidos ang pinakamalaking trading partner ng Canada. And the fact na nagsisignal na si Donald Trump na magiging protectionist siya, ibig sabihin niya, kailangan mag-diversify po ang Canada, no, in terms of its trade relations. So since meron po tayong trade deficit with the Philippines, Canada, yan po opportunity yan, no, for Canada na mas ma-diversify pa, no, makahanap siya ng mas marami pang trading partners. Isa pang konteksto dito is the Philippines and Canada mark 75 years of diplomatic relations, no? So that's why it's very timely itong pagpunta nitong trade delegation na to. And on top of that, the Philippines and Canada, they're negotiating a free trade agreement, no? So itong trade delegation na to, timing ito kasi kapag ka nalagdaan na yung free trade agreement, mas mapapalawig palalo yung kalakalan at ugnayan ng dalawang bansa. Sa dinami-dami, no, ng bansa sa Indo-Pacific, ang naging focus ng misyon ngayon ay Indonesia at Pilipinas. Bakit sa tingin nyo? Because these two countries, itong Indonesia at Pilipinas within the Indo-Pacific, they are the most robust in terms of economic growth. Marami pong tayong pwedeng i-trade going to the Philippines and the Philippines coming back, So marami pong opportunities in terms of goods na po pwede pong mapasama dito sa negotiate na free trade agreement na ito, So it's very clear the win-win situation po ito for both countries. Win-win po ito for the Philippines and Canada kasi po sa Pilipinas, mas makikinabang po tayo sa mga papasok na mga investors, makakalikha po ito ng trabaho, makakalikha po ito ng oportunidad para sa ating mga kababayan at mahal sa buhay sa Pilipinas. And in turn, para naman po dito sa atin, since na opportunity ito for Canadian businesses na makapag-export sa Pilipinas, makakalikha din po ito ng additional jobs dito naman sa Canada because magkakaroon ng increased demand, doon po sa mga produktong ini-export ng Canada. So meron pong opportunity for employment growth na that is coming from trade. Now, in terms of imports naman, makaka-access tayo ng Canada, that is, makaka-access tayo ng mas diversified, na mga produkto na nanggagaling sa Pilipinas. Kulay mangga na rin ako. O, hindi ba tayo makakatikim ng mangga ng Pilipinas dito? Although masyado kasing malayo, no? Baka masira na yung mangga natin pagdating dito. Well, that could be, the Philippine mango can be part of the trade deal, Kasi pwedeng i-negotiate yan para makapag-export ang Pilipinas, ng matamis at mas masarap at malaman ng mga Philippine mango, para matikman natin muli yan dito sa Canada, Rhea.
Malalaking kumpanya lang ba ang makikinabang dito? Paano naman ang mga small businesses? Yung modern economy na sinasabi natin is an interconnected system. Ibig sabihin is yung mga malalaking businesses, nangangailangan din sila ng mga inputs coming from small businesses to produce the goods and services na ine-export nila, for example. No? So ibig sabihin, kahit na malalaking kumpanya yung mga supposing yung mga unang makikinabang dito, halimbawa, but it doesn't mean na yung small businesses dito sa Canada ay mapag-iiwanan sila because tandaan natin that logistics and supply chain interconnected yung ating ekonomiya, nangangailangan din ng inputs yung mga malalaking businesses doon galing sa mga small businesses. So maaapektuhan din sila nitong trade na ito. Kumbaga ang tawag natin dyan is positive externality. So madadamay din sila dito with the positive benefits nitong trade. Maraming salamat. Nakausap po ng Omni News, Professor Michael Batu.